Ganda ng Sydney. This is also the longest arc-shaped steel bridge. Thank you, Lord! Nasa Australia ako! Sydney Opera House. And also, this is one of the most photographed structure in the whole world. Hi, I'm from Nepal. Study this wall. Today's video, it's another beautiful night here in Sydney, Australia. Dapat pupunta tayo sa Sydney Opera, sa Harbour Bridge, ganon. So ito na yung mga napabili natin sa Coles. Alam mo, nasa era na ako na gusto ko na lang mag-grocery sa buhay. Okay guys, tuloy na natin yung vlog. Ito pa rin sa likod ang aking hostel dito sa Sydney, Wake Up Sydney. Gandang-ganda ako sa mga upuan dito sa Sydney. Ayun, ang daming upuan. Kasi hindi siya napupuno. So kung gusto mo lang mag-moment dito sa Sydney, you always have a place here. Hindi ko na naituloy kagabi kasi sumama ako guys. Extrovert ako kagabi. Sumama ako sa event dito sa hostel. Meron kasi silang pizza party every Monday. Monday kasi kahapon. Every Monday lang meron silang pizza party. Magbabayad ka lang ng $5 Australian which is 180 pesos ganun. Unlimited pizza. Ang saya, di ba? Tapos lahat ng ka-roommates ko kasi pupunta, ako lang yung hindi. So parang KJ, di ba? So sige, sabi ko magiging extrovert ako tonight. Sumama ako. Ayun, mababait yung mga ka-roommates ko. Nagbanding kami, tapos naglaro kami ng beer pong, ganon. Merong competition ng beer pong, tapos grupo kami. Nag-third place kami, guys. Doon ko lang nalaman na ang galing ko pala mag-shoot. Charing sa beer pong. Tapos yung isang roommate, medyo crush ko yung isang ka-roommate ko. Hindi ko siya ka-grupo sa beer pong, pero ka-roommate ko siya. Every time natitira ako, chini-cheer niya ako, "Go Marvin, shoot that ball." Si Karim. Baka nandito pala siya. Para siyang Arab, pero medyo bata pa siya. Tapos, ayun, mabait siya for me. Mabait siya kasi lagi niya akong chini-cheer sa beer pong. Yun lang pala. Tapos yung isa ko pang roommate, may crush pa ako na chismis. Meron pa ako isang crush na ka-roommate, si Tim naman. Cutie na taga-Europe si Tim. Kaso kasi parang ang landi kasi nagselos. Lagi siya may dinadalang babae sa room. Pero wala silang ginagawa. Like nakaupo lang sila sa bunk bed niya, ganon. Tapos nandun naman kami, di ba, marami kami. Nag-uusap sila. Ganon kasi mga western, like very open-minded sila, no. Kapag may nami-meet silang friend lang, as in close na agad sila. Na-meet niya lang yung mga babae sa, for example, dyan sa hostel, tapos dadalhin niya sa room, tapos mag-uusap na sila, magkukulitan na sila doon. Parang ang dali nila maka-establish ng friends, no? Tayo kasi mga Asian, medyo shy type tayo, so medyo nako-culture shock. Ano ba? Medyo hindi ko pa kaya yung ganong klaseng extrovertedness. Like as in, sobrang ano nila, no? Sana may ganon akong power. Parang ang dali nila makipag-close sa mga tao. Ako medyo nagiging shy ako. Minsan nga tahimik lang ako sa room, tapos kinukulit nila ako kasi hindi ako nagsasalita. Kasi nga nahiya ako. Wala naman akong ma-open up na topic. Pero ayun, mababait sila. So, ayun yung reason kung bakit naputol yung vlog kagabi. Sumama ako sa beer pong. Guys, pakita ko yung laro namin kagabi. Ay, hindi nakita. So, ito yung mga kalaban namin nung first. Natalo namin to. Magagaling din tong mga ano na to, lalaki. Pero sorry, natalo namin sila sa beer pong. Ay, wala dyan yung mga ka-roommate ko. Ito cutie din to. Parang Asian looking. Okay guys, so ituloy na natin yung itinerary natin for today. Pupunta tayo sa Sydney Opera. Sobrang sikat din pag Sydney, di ba? Dapat Sydney Opera. Harbour Bridge, Circular Quay, and then Darling Harbour. Pero kasi ang Circular Quay maganda siya sa gabi, no? Kasi dito sa hostel namin, nire-recommend ng mga ka-roommate ko kasi nagtanong sila kung saan ako pupunta. Sabi ko sa Sydney Opera. Sabi nila mag-train daw ako 20 minutes. Sabi ko pwede mga mag-walk. Sabi niya medyo malayo, 30 minutes. Parang hindi naman malayo. Parang hindi naman malayo sa akin ang 30 minutes. So sabi ko lakarin ko na lang kaya. Kasi along the way from my hostel to Sydney Opera, maraming tourist spots or marami akong nakasulat sa itinerary na pwede nating madaanan. Pakita ko sa inyo. Ayan, yung afternoon. Dapat pupunta ako sa... Yung guys, na-realize ko yung mga madadaanan pala natin na spots along the way papuntang Sydney Opera or shopping malls, mostly shopping malls. Naisip ko, unahin na lang muna natin yung Sydney Opera, baka marami akong family. Charing lang. Hindi ko pa kasi shopping day, baka mag-shopping din ako some other day, so baka dun ko na lang siya puntahan. Nandito lang naman siya sa may hostel. Pero if you have the time, pwede nyo siyang daanan na lang din kung dito rin kayo magstay sa area nito. Sige, susulat.
Pitt Street Mall, Westfield, Sydney, and Queen Victoria Building, Sydney, tsaka The Galleries, CBD. So, I think yung tatlong yon, yung isa, Queen Victoria, di ko lang kung shopping mall yon. Basta, I think most of these are shopping malls. So, next time ko na lang siya pupuntahan. Diretso na lang muna tayo sa Sydney Opera. Baka kasi may mapamili din ako, mahirap magbitbit. Wow, kala mo talaga bibili. Next time na tayo, daan dun ha. Lakarin na lang natin. Maganda naman maglakad dito sa CBD. Favorite ko nga itong ginagawa eh. Actually, kahapon after namin mag-party, kasi maaga naman kami natapos, mga 11, ganon. Naglakad-lakad pa ako dito sa CBD. Bukas pa yung mga, ito, Hungry Jacks. Yung ibang mga fast food chains dito bukas pa rin. Di ba? Ang sarap lang maglakad-lakad dito. I love it. Natutuwa talaga ako sa mga paupuan ng Sydney CBD, no? Kasi pwede ka lang tumambay-tambay sa mga upuan nila, oh. Ang daming upuan dun. Gusto mo kumain muna tayo? Gusto mo hindi ako decisive sa mga plano ko sa life? May dala kasi akong pagkain kaso nahihiya akong kainin dito. Di ba nag-grocery tayo kagabi? Meron tayong banana. Nahihiya ako. Pwede ba kumain dito ng saging? Orange. And blueberries. Kainin ko na kaya to dito. Tara guys, kain muna tayo. Nakakaya naman saging. Tapos yung katapat ko pang mall, tignan nyo. Mukhang luxury brand pa to. Ano yan? SMFK. Mga bags. Tapos meron dito mga naka formal wear. Okay lang yan guys. Huwag mong ikahiya na healthy ka. Sabi ko magpapa-healthy ako sa Australia, di ba? So simulan natin. Kakain din naman ako ng mga ibang pagkain dito. Pero sayang din naman yung mga pinang-grocery kung hindi natin kakainin. Better than kagabi. Kagabi medyo masapnot eh. Yung mga taong dumadaan, tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung ginajudge nila ako sa pagkain ko or na ano lang sila, na weirdoan lang sila na kinakausap ko yung sarili ko. Either way, okay lang yan. Okay lang ma-judge. Sorry. May tram. Alam mo yung ka-roommate ko ng taga Hong Kong, si Billy. Ang lakas niya kumain ng pizza. Di ba unlimited pizza kagabi? Feeling ko more than 10 slices yung nakain niya. Sabi ko, ang lakas naman, sa utak ko lang ang lakas naman kumain ito. Tapos nung kinagabihan na, naghubad siya ng damit sa room. Ang ganda ng katawan niya. Sabi ko, sana all. Ang lakas niya kumain ng unhealthy. Tapos ang ganda ng katawan niya. Ba't ganun? Justice for someone na nagpapanggap na mag-diet pero ang laki pa rin ng tiyan. Paano nila nagagawa yun, no? Siguro kasi medyo bata pa, so yung metabolism nila. Nung bata pa naman din ako, payat-payat din ako. Ngayon, ang hirap na magpapayat, no? Pag tumungtong ka na ng 30, ay, nalalaman niyo 30 ako. Pag tumungtong ka na ng 28, charot. Hindi ba ang hirap na ng metabolism? Itong Australia trip ko, sabi ko parang gusto ko siyang gawin Europe na medyo chill pa sa Europe kasi ang na-realize ko sa Europe, the more na nag-chill ako, the more na nai-enjoy ko. Kasi parang naghahabol ako ng mga itinerary. Although may mga itinerary ako, like for example, bukas, meron tayong tour. So ayun, busy ako. Tapos today, parang chill ako. Ayoko na parang everyday busy kasi yun yung nangyari sa Europe. Kapag marami akong ginagawa everyday, parang napapagod ako. Instead of parang binabalanse ko, may chill day ako, may day na kailangan ko gumising ng maaga. Parang doon pagkapag-balance, mas na-enjoy ko siya. Itong Australia, parang feeling ko, mas na-enjoy mo rin siya kapag hindi ka nagmamadali. Parang ganito ka lang. Kumakain ka lang ng blueberry sa CBD. People watching. Siyempre, tinanong ko rin yung mga ka-roommates ko kung anong gagawin ko nila today. So, si Karim, yung Arab na mabait. Si Karim, tsaka si Alex. Alex ba yun? Alex, but taga-US. Mag-gym daw sila. Sabi ko, oh my God. Sana all. Maghahanap daw sila ng gym. Kasi, mga magaganda kasi yung katawan nila. So, parang hindi sila nakokontento yung araw yata na kapag hindi sila nag-gym. So, maghahanap daw sila ng gym. Yung dalawa, si Karim, tsaka si Alex. Si Billy, yung taga Hong Kong, magsha-shopping daw siya. Tapos si Cici, may isang babae sa room namin, si Cici. Ang bait din ni Cici. Ang cool niya na babae. Siya lang yung babae sa room namin, pero ang cool niya. Si Cici,
Hindi ko natanong si Sisi. Pagkagising ko kasi wala na si Sisi. Maaga siya nagising. So, hindi ko alam kung nasan si Sisi. Si Tim, hindi ko alam, ang bababae na naman. Nagselos. Silosa yan. Si Tim kasi lagi may kasamang babae na nami-meet niya. Tapos, hindi ko alam. Pero cutie yun. Cutie yun si Tim. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Baka lalabas sila ng kanyang mga girlfriends. Selos yard. Tapos ako, Sydney Opera. Ganun lang. Yung guys, ang layo pala ng lalakarin. 35 minutes pa. Dito ako nang galing, di ba yan? No? Wake Up Sydney. Yan. Wake Up Sydney. Tapos ito na yung CBD ng Sydney. Parang Central Business District. Tapos maglalakad tayo dun sa may dagat. Ayun, no? Diyan sa may Sydney Opera. Pwede naman kayo mag-train actually. Gusto ko lang talaga maglakad, ha? Pero if magti-train kayo, maraming mga train station central, malapit sa hostel namin. Tapos dito meron pang station, town hall ba yun or townhouse? Parang gano'n, town hall yata, may station din dito sa CBD. Pwede kayo mag-train papunta doon. Pero nag-i-enjoy naman ako sa paglalakad. Tsaka pag ganitong weather, baka ma-enjoy nyo rin. So, binubudol ko kayo na maglakad. Okay. Iba pala yung chemist warehouse. Sa chemist lang. Yung chemist yung parang pharmacy siya. Ang chemist warehouse, ito pala yung dapat na pinuntahan ko kahapon. Nabilhan ng adapter. Pero nakabili na tayo sa JB Hi-Fi Events Cinemas. Alam ko, meron ding cinema dito na malaki. Oh. Events Cinemas. Starbucks Coffee. Di ba ang sarap kaya maglakad kasi nakikita mo yung mga establishments, nakikita mo yung mga tao, masaya silang umiinom ng McDonald's. Ako lang naalala guys yung yung visa ko sa Australia. Di ba nag-e-gates lang ako papunta dito, so wala akong interaction with immigration officer. So iniscan ko lang yung passport ko, tapos nakalabas na ako. So feeling ko integrated na dun yung kapag na-approve yung visa mo, no? Parang sa system nila kahit sa e-gates alam na no? Kasi hindi nila chinek yung visa ko. Wala nang check. Wala ako na-scan ng passport, tapos yun na. Ito pala yung sinasabi ko guys na another station. Town Hall. Yan. Town Hall Station. Nasa Central Business District lang siya. So pwede niyo yung sakyan papunta doon sa may Sydney Opera. Pero maglalakad lang si person. Or pwede rin kayo mag-tram. May nakibabasa ko. Circular Quay. Dito ba pwedeng sumakay? Sige, one of these days, sakay tayo dyan sa tram. Ayan na, may dadaan na naman. Randwick. Papunta naman siya sa Randwick. Ganda lang architecture na to. Baka tourist spots din. Foot Locker. Woolworth! Oh my gosh, yun pala yung isang yung isang grocery store. Maliban sa Coles, diba? Coles, Woolworth, tsaka Aldi. Ito pala yung Woolworth. Sige, at least alam ko na nandyan siya. Next time dyan naman tayo mag-grocery sa Woolworth. Ang ganda rin ng structure na to, guys. No? Ay, ito na yung The Galleries. Oh my God. Ayan yung isang sabi ko na madadaanan natin, The Galleries. Pero shopping mall nga kasi siya. So next time ko na yung pupuntahan, guys, ha. At least alam ko na nandito lang siya sa CBD. Ganda. I recommend guys kapag mag-Sydney kayo, siguro dito rin kayo sa CBD magstay, no? Kasi parang ang ganda ng area eh. Parang lahat ng kailangan nyo nandito na. The grounds. Ganda ng structure na to. Huh? No? CBD area. Tapos kung masipag naman kayo maglakad, especially kapag malamig ganito, walking distance lang kayo sa mga Sydney Opera. Pero pag summer, I understand naman, baka maging haggard kayo pag maglakad kayo. So mag-train na kayo pag summer kayo magpunta dito. Pero pag winter naman, ganito, June, July, August, perfect. Perfect weather. Hindi nga ako nilalamig kaya nagtanggal na ako ng jacket kasi 18 degrees naman siya. Pero parang init na init ako pag nakaganito. So sabi ko tanggalin ko na nga lang. Mag t-shirt na lang muna tayo. Tapos tram na. Ang dami ring tram stations itong nilalakaran ko lang. Maraming mga tram stations dyan. Ang sarap din mag-tram. Next time. Tomorrow, ay hindi, may tour ako tomorrow eh. So the day after tomorrow, magta-tram-tram tayo. Ang napapansin ko dito sa Sydney, ito yung parang 7-Eleven nila. Easy Mart. Ang dami ko nadaanan na Easy Mart, no? So parang baka ito yung isa sa mga famous nilang convenience stores. Yan. Parang 7-Eleven nila dito.
Easy Mark. Easy go. Ang ganda! Ang ganda ng Sydney. Nagaganda na ako sa Central Business District. Tsaka parang feeling ko, for example, gusto nyo mag-Australia na dito na kayo tumira sa Australia. Well, first city ko pa lang, di ba? Sydney pa lang kasi. Ang daming Asian. So parang feeling ko, hindi kayo masyadong ma-homesick. Kasi ang daming Asian food, ang daming Asian na tao. So parang nasa Asia lang kayo. Pero syempre marami din mga local na Australian. Westfield. Yan pala ang Westfield. Parang nakikita ko rin dyan nung nagbo-bookkeeping ako. May nakikita din ako dating mga Westfield. Let's go. Cotton On. Ayan, may Cotton On doon. Bakit yung parang iba lamig na lamig sila? No? Yung iba parang naka-ano na sila, naka-coat, naka-blazer. Ganyan na. O siguro kasi mainit dito, 'di ba? Mainit dito. So parang pag lumamig siya, malamig talaga for them. Tama ba? Ako hindi pa kasi ako siguro kasi mahilig talaga ako sa malamig. Kasi 'di ba nung nasa Switzerland ngayong snow hinahawak-hawakan ko lang doon. So parang ito hindi pa siya malamig sa akin. Okay pa ako sa t-shirt dito sa 18 degrees. Para feeling ko nga Baguio ang tigas. Baguio level pa lang yung lamig niya. Yan guys, Seiko watches. Oy, may Onitsuka din dito. Onitsuka Tiger. Sabi ko sa inyo, maraming mga Asian brands dito. Oakley. Oh, JB Hi-Fi. May JB Hi-Fi din dito. Ine-expect ko ang Sydney tahimik, no? Kasi may mga nababasa ako na medyo tahimik ang Sydney compared to Melbourne, which is totoo naman siguro. Pero dito sa CBD, I think hindi siya tahimik. Gusto ko yung vibe, vibrant. May mga nakakasalubong ka na iba't ibang uri ng tao. Hindi lang mga Australian, iba't ibang lahi, no? Ang galing ni ate. Wow. Ganda ng Sydney. Titignan ako ng mga tao na iyan ako. Wow. I'm yelling timber. You better move. You better. Naiyak ako, tinitignan nila ako. Nag-set up lang ako ng tripod ko dito. Tapos may shutter ako. Tapos yung mga tao, nawi-weirduhan sila sa akin. Sige, dyan lang kayo. Mag-i-emote-emote lang ako dito. Yung mga tao na weirduhan sila sa akin doon ko ito ginagawa sa buhay. Kailangan ko lang ng magandang picture dito, guys. Yan. Ayoko na. Yan guys, since mas malapit ang Sydney Harbour Bridge, or sabi nga ni Anson, Haba. Ang Sydney Haba Bridge. Mas malapit siya kasi sa Opera House. Inuna ko muna to. Ayan, merong hagdan dito. Tapos lalakarin natin papunta doon sa may bridge. Let's go to the Haba. Naalala ko talaga si Anson pag harbor. Ang ganda niya ng pagkakasabi niya ng Haba. Let's go to the Haba Bridge. Ayan, meron ditong Hagdan Bridge. Going to the Haba Bridge. Guys, dito sa Haba Bridge, merong walkway. Pwede kayo maglakad-lakad. Pero dito mayroong dagat. Ayun na yung Opera House. Kita na dito yun sa Opera House, oh. Tapos may nakita ko dito parang mga hotel ba yan, no? Ang ganda. Kung may budget kayo, dito kayo magstay, oh. Ang ganda ng mga hotel nila, no? Tapos ang view nyo is the Opera House. Opera House. Tapos may mga hotel lang dito, guys. Ang ganda ng mga hotel, oh. Tingnan nyo. Kung may budget kayo, dyan kayo magstay, oh. Nasa may dagat yung mga rooms nila. Tapos may pool pa sila doon. Ganda. May magandang accommodation dyan, guys. If may budget kayo, manifesting next time. Pag kaya na natin. Pero ang ganda magstay dyan. So itong Sydney Haba Bridge, tinatawag din nilang coat hanger. Kasi yung shape niya is parang pa-arch, ganon. Para siyang hanger ng coat. So siguro hindi ko kasi siya makita ngayon kasi nandito. Wala, umuuga yung building. Ay, yung matibay naman siguro to kasi Australia made.
medyo umuuga siya. Tapos ang lawak, ang taas pa naman ito. So, coat hanger. Siguro pag nandun tayo sa Opera House, mako-confirm natin kung shaped out ba siya ng coat hanger. Tapos, this is also the longest arc-shaped steel bridge. Kasi kung makikita nyo, may steel nga dun, oh. Ayan. Tapos sabi nung nabasa ko, nung kinonstruct daw to, parang almost 300,000 people yung nag-cross sa bridge na to, yung opening ceremony nila, which is most equal sa baka sa mga taong nakatira sa Sydney. So grabe, 300,000 yung naglakad dito. Ganun ba siya katibay, no? So ang cost of construction before is 20 million Australian dollar. Pero ngayon daw ang value na niya nasa mga 120 million. So kinonvert ko siya sa pesos, nasa 4.4 billion pesos ang value na ng bridge na to ngayon. Medyo nakakatakot kasi umuuga siya, no? Tapos ang ano pa naman nito, ang taas. So nag-overthink ako, sabi ko, shucks, baka no? Ngayon ang nangyayari, parang highway dun sa kabila, tapos mayroong walkway lang dito. So you can jog, parang ganun, pwede ka maglakad-lakad dito while meron kang view of the harbour. Tapos kapag may mga fireworks event din daw dito sa Sydney, for example, Australia Day, ang arte ng Australia Day, and then New Year's Eve, ganon, dito nagpa-fireworks. So kung magpupunta kayo ng Australia, ng Sydney during those time, dito kayo magstay sa Sydney Harbour. Siguro dyan nila pinapaputok, no, yung fireworks. Pwede rin kayo dun sa Opera House. Maganda siguro dito. And dito medyo na-visualize ko na yung pagiging coat hanger niya kasi patag dito, di ba? Patag, tas parang a-arc siya ng ganon. Boogs. Tas papatag na naman siya doon sa kabila. So parang mukha nga siyang hanger, no? Coat hanger. Sydney Opera! Yan. Buti na lang chill day lang ako ngayon na I can afford to walk here. So lakarin natin yung Harbour Bridge. So babalik tayo ulit kasi pumunta tayo sa Opera House. Pero since nandito na tayo, di ba? What a privilege it is to walk sa Sydney Harbour. So i-grab na natin yung opportunity na lakarin to. Medyo mahaba siya. But enjoy lang natin. Medyo nag-overthink lang ako kasi gumagalaw yung yung bridge. As an overthinker, siguro kung meron kayong fear of heights ng slide, wag na lang kayo masyadong tumingin kasi maano siya mataas. So pag tumitingin ka, medyo nalulula ako. So i-focus mo na lang yung mind mo dito sa road. Nung nagsisimula pala ako mag-travel, hindi ko ito lalakarin. Like magpipicture lang ako, picture lang sa Harbour Bridge, tas labas na, ganon. Parang mabilisan lang yung pacing. Pero ngayon talaga, gusto kong ini-experience yung lugar. For example, ito lakarin kasi ginagawa siya ng mga lokal, no? So gusto ko rin ma-experience yung na-experience nila. Saka ang ganda ng view dito, in fairness. Oh, Italy, charot, no? Murano, Burano. Ang ganda ng view, oh my gosh. So medyo nasa patito na talaga ako. Gusto ko slow na yung pacing, mas ini-immerse ko yung sarili ko dun sa lugar. More on, nagpipicture lang ako sa alis na ako, ganun. So, bigla ko lang na-realize Australia na, sir. My gosh, Lord, thank you so much. Sa Australia ako. Diba? Kasi ang daming beses talagang hindi natuloy yung Australia ko before na nagtatrabaho pa ako. Tapos sabi ko, parang hindi yata para sa akin yung Australia, hindi siya binibigay. Pero ngayon, ang ganda. Harbour Bridge, ayun tawag doon, Opera House. Oh my gosh, ang ganda dito, in fairness guys. Maglakad kayo sa bridge kasi ang ganda ng view dito, oh. Totoo talaga, si Lord talaga, yung timing niya talaga lagi. Minsan akala natin hindi na ibinibigay sa atin sa timing na gusto natin, pero sa timing talaga niya lagi. At ibibigay niya yun sa sobrang gandang timing. Thank you, Lord! Nasa Australia ako! Woo! Guys, nilakad ko yung start ng bridge, tas hanggang sa pinakadulo, ha. Ito, nakababa ako sa pinakadulo. May chat time pala dito, oh. May chat time, guys. Very Asian. Gelatissimo. Ay, daming students, oh. Mga Australian kids. Naka-uniform sila. Cute. Yung chat time dito, parang inaakit niya ako. Pero sabi ko, di ba magpapa-healthy ako?
So, ang hirap naman. Wag ko na lang ipakita. Daring lang. Hindi kaya ko pang tiisin. Mamaya na ako mag-milk tea paghapon. Medyo pahapon na. Para maano ko pa. Wala lang. Para masabi ko lang na healthy ako ng few hours. Panggap lang pala yung saging-saging. Nagugutom ako. Or doon na lang tayo. Alam ko na. Sa Sydney Opera, may nakita ko doon. Dapat kumain tayo ng fish and chips. Diba? Kasi parang isa yun sa mga sikat na pagkain sa Australia. Fish and chips. Doon na lang tayo kumain sa may Sydney Opera, ha? Kaya pa yan. Yung mga dumaan na mga estudyante na marang mga high school, ang gagwapo. Buti na lang di ako nag-aral dito. Kasi kung dito ako nag-aral, baka hindi ako nakagraduate. Madidistract ako sa mga classmates ko. Ang papogi na ka-classmates ko, no? So baka hindi ako makapag-aral ng maayos, mag-iba yung priority ko. May reason talaga eh. Kaya doon ako nakapag-high school sa mababang paaralan ng Samar. Joke lang. Ay, maganda yung high school ko. Sorry ka. Science high school ako. Charot. Eastern Visayas Regional Science High School. Hi sa mga classmates ko. Tawag dito. Buti na lang di ako nakapag-high school dito. Siguro nga, no, baka napariwara ako. Ang gagwapo ng mga kaklase. Parang lagi ko silang papakopyahin sa exam. Kahit maging lowest na ako, basta mag-highest sila. Kasi ganun ako eh. Like, ibibigay ko lahat. Ang gagwapo ito. Ay. Huwag ko lang masyadong i-focus, baka magalit sila. Pero ayan, may mga high school. Ayan o, mga Australian high school citizen. Diba? Madidistract talaga ako niyan. Parang all boys pa sila. Kung nag-all boys school ako, oh my gosh. Paano kaya yun? Ito, marami na naman dito mga high school. Anong school kayo? Paano kaya kung nag-all boys school ako, pagpasok ko pa lang, bro, good morning. Sa pare, anong assignment natin? Do you want to do the assignment later at home with me? Like, cuddling? Cuddling? De joke. Oy, high school bawal pa yun. Sorry. Bad joke. Kaya pag may assignment, hey bro, I don't know how to answer the assignment. Can I go to your house and then let's solve it together? Ay, hindi dapat may accent. Let's solve it together because the equation to the sum and the denominator is not equal to the numerator. Sana talaga dito ako nag-aral sa Australia para may accent din ako. Yung accent ko kasi ano eh, Bisaya. Hi sa mga taga Visayas. I'm one with you. Guys, kung saan na ako napadpad kakalakad ko. Yung tahimik lang dito. Sa may Central Business District, sobrang busy. Kasi parang main na central. Pero pag maglakad ka sa mga ganitong spots, ang tahimik lang pala talaga ng Sydney, no? Saka slow pace lang. Parang ang ituturo sa'yo ng Sydney, matuto kang mag-slow down ulit, di ba? Slow down lang, slow living lang dito. Yung mga tao parang hindi masyado nagmamadali. No? And guys, yun I call it yung city mapper from my current location to Sydney Opera. 18-minute walk. May calories pa, oh. 73 lang yun. 73 calories lang pala yun. Pwede kayo mag-bike, 10 minutes, o 40 calories yung mababawas. Or mag-taxi. Wala kasing malapit yata na train station dito. Doon sa kabilang end, merong train station. Meron din dito eh, pero lalayo yata. So, you know, alam niyo na naman kung anong pipiliin ko. I'm just gonna walk. 18 minutes. Let's go! Ganda rin ng mga buildings dito. Yung maganda sa paglalakad mo kasi nakikita mo yung mga ganitong street, no? Hayahay lang, tahimik lang. Tapos, dadaan daw tayo dyan, sabi ni City Mapper. Okay. So, ito na yung gilid ng parang bridge. Diretso na to sa may ano na to. Doon na, sa may Opera House na. Ayan guys, kay City Mapper, meron pa tayong 14 minutes na lalakarin. Pero actually, kita ko na dito yung Opera House. Ayun na siya. Woo! Lalakarin lang natin yung gilid. Yan guys, sa baba may nakikita ko mga hop on hop off bus. Pwede kayo magganyan kung for example may mga kasama kayong senior citizen. Kasi baka mapagod na kayo sa paglalakad, di ba? So mag-ano na lang kayo, tour bus. Para nakaupo lang kayo, natutour nyo na. So sa mga options, kapag may senior or kids, hop on hop off bus, yung mga ganun tour buses. Pero if kaya nyo pa namang maglakad, masaya din maglakad kasi hindi mainit, walang pawis. And guys, if you have the budget, Marriott Hotel. Ang ganda rin ng building na to.
AMP. Di ba parang bangko din to? AMP Bank. Kasi ano, may mga restaurant ba yan? No? Ayan no, ang cute. May mga cruise ship na parang restaurant ang vibe. Sumakay tayo ng elevator. So ba tayo, lalakarin na lang natin dito sa may harbor papuntang the Opera House. Ayun na, yung Harbor Bridge from afar, no? Mas maganda nga yung itsura niya pag nandito ka, no? Mas kita mo yung structure, yung mga kalapating lumilipad. Diba? Ang saya lang ng slow living dito. Yung mga tao, chill lang, no? Chill lang, oh. Parang gusto kong kumain sa mga ganyan. Gusto niyo ba guys, kain tayo sa parang mga restaurant sa gilid, no? Tapos ang view natin, ganito, oh. Sakto medyo pa sunset na rin. Lover na ba natin to? Ang cute! Na-appreciate ko sa Sydney, ang dami lang upuan. So kung parang napapagod ka maglakad, ang daming tambayan. Tapos hindi siya crowded, no? Maraming space lagi yung upuan nila. Oh my god guys! Ito na yung Sydney Opera! Para magkalapit lang sila tsaka ng bridge, no? Itong yung Harbour Bridge. Pero kanina ang layo. Yan yung bridge. Shucks, parang gusto ko mag-picture dito. Parang gusto ko muna mag-tripod dito guys. Mag-picture lang ako sa sarili ko. Ayan, perfect. Saan yung background na? Nakikita niyo ba yung bridge? Ayan. Sige, mag-tripod ako dito. Guys, nag-video ako. Tingnan niyo. Nakakahiya kasi may mga dadaan. Tapos sabi ko, sige, it's okay, it's okay. Nasaan ba? Oh, sino ka dyan? Diba? Ang ganda na may tripod. Ayan, may mga dumadaan. Tapos sabi ko, okay lang kasi naka-video lang naman ako. Oh, pak. I-screenshot ko na lang. Yun na yung picture ko. Cute. Guys, finally! Nandito na tayo sa the Sydney Opera House. Pag Sydney talaga, ito yung una mong makikita, no? So, ayan. Ang bilis mag-sunset ngayon, guys. Pag winter kasi, ang bilis gumabi. Parang 4:30 PM pa lang magsa-sunset na. So, okay lang ba unahin ko muna mag-picture? Mamaya ako mag-vlog, guys, ha? Mag-aangulo-angulo lang ako ng aking tripod. Tapos mag-picture lang ako. Kasi baka gumabi na, ha? I-update ko kayo later. Unahin ko lang yung picture. But basically, we are finally here. Sydney Opera House. Harbour Bridge. And the buildings. Guys, nakaka-proud yung mga shots ko, oh. Sinasabi ko talaga sa inyo, tripod is the key. No? Kailangan nyo lang ng tripod and clicker. And that's it. You can do all things as a solo traveler. Oh, panalo. May mga pahiga-higa pa si Mayor dyan sa hagdan. Oh, di ba? Pang magazine yan. Dami kong mga ano dito. Anyway, may mga post na ako dyan. By the way guys, that's the Sydney Opera. Ayan. Guys, lapitan pa natin yung Sydney Opera. So, tingnan nyo yung kanyang structure. Ay, hindi natin masyado makita dito. Pero kung makikita nyo sa likod niya, di ba? Sa likod ko. Diba yung bubong niya parang made up of parang white glazed na tiles. Alam nyo ba, Kuya Kim, alam nyo ba na itong Sydney Opera House, it took 15 years bago ma-construct siya kasi sobrang complex ng architecture ang design nila na parang munti ka na nga daw, parang hindi na siya magawa kasi parang yung kanyang architecture is nearly impossible magawa. Yung mga millions daw kasi, million na glazed tiles yung sa roof niya, yung nakadikit-dikit dyan. Tapos yung kanyang shape kasi di ba medyo kakaiba. So inabot siya ng 15 years bago ma-construct ito. Tapos ang budget nila supposed to be 7 million Australian dollar lang. Pero nag-balloon siya, umabot siya ng 100 million Australian dollar. By that time, dati pa yun, sobrang laki na siguro ng value niya kung ihambing sa ngayon, no? So naging controversial din siya kasi
nag-exceed siya ng sobra-sobra sa budget kasi hindi siguro nila na-anticipate kung gaano ka-complex, kung gaano ka-complicated gawin ito. But now, it's currently a UNESCO World Heritage Site because of its architecture, no? And also, this is one of the most photographed structure in the whole world. So, isa siya sa mga pinaka-photograph na structure. Kung alam nyo naman yung mga tao pag nagpupunta ng Australia at Sydney, hindi pwedeng walang picture dito sa Sydney Opera House, no? So tara, ikutin natin yung building na ito. Actually, pwede natin pasukin yung theater, but hindi ko lang sure kung kakayanin ng oras ko ngayon kasi medyo gabi na rin. Baka balikan ko na lang siya para pasukin natin yung mismong theater. Although it's called the Opera House, hindi lang naman opera ang shows dito. Pwede meron din silang mga pop, concerts, ballets, different types of performances. Pero siguro originally it was parang yung mga opera lang ang nagpe-perform dito. But currently, hindi na lang opera siya. Mayroon lang harang dito so hindi tayo makapasok mismo sa mismong malapit doon. Okay, dito siya sa kanyang harbor. Kasi yun yung mga glazed tiles, no? Grabe siguro ka-intricate yung details niya kasi million na white glaze tiles yung kanilang ginamit. Tapos tignan mo yung shape niya, no? Medyo kakaiba, iconic. Iconic, tignan niyo, may mga patusok-tusok. Tapos, kanina sa mga paglalakad ko, wala akong naririnig na nagtatagalog masyado sa mga streets. Pero dito sa Sydney Opera, dito ko na-confirm ang daming Pilipino. Ang daming nagtatagalog dito. Actually, may nakasalubong ako si ate. Hi, pero nahihiya daw siyang sumama sa vlog. Pero nanonood daw siya ng vlog si ate. Tapos marami pa ako mga Pilipinong nakasalubong dyan. Kung gusto nyong makakita na maraming Pilipino, Sydney Opera House. Wala masyadong naglalakad dun sa Harbour Bridge kasi maano yun, di ba? Medyo physically challenging. Pero kung dito lang kayo picture-picture yan, maraming Pilipino dyan. Marami akong naririnig na Tagalog. Even sa mga nagpi-picture dyan. So parang sabi nila, saan ba ako dito? Dito ako, dito. Oh my gosh. Sa yung mga buildings. What a dream! Diba? What a dream to finally be here in Australia. Australia. May mga nagko-comment sa iyo dapat Australia. Here in Australia. Ang arte ng Australia. So, i-manifest nyo rin guys kung gusto nyo rin makapag-Australia. Madali lang naman na may direct flight na, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Qantas, direct flight na siya papuntang from Manila to Sydney. Slow living talaga dito, no? Yun yung ituturo niya sa iyo. Parang i-enjoy mo lang, chill lang, kain lang. Tara, kumain naman tayo. Or libutin muna natin yung structure ng Opera House hanggang doon. Ay, bakit tumatakbo si Kuya? Akala ko tinatakbo niya ako. Akala ko mag-propose siya sa akin. Nagulat ako. Tumatakbo si Kuya pataas na parang nagmamadali. Akala ko meron siyang ring. Tapos parang, will you marry me? Oh my gosh, in my Dililu era. Australiano pa talaga yung magpo-propose sa'yo. Dapat idudugtong ko lang itong vlog na to sa vlog ko kagabi. But then, iniisip ko sobrang haba na pala ng vlog na to kung idudugtong ko siya. So sorry, I will just make this a separate vlog na lang, no? Yung vlog ko kagabi, idudugtong ko na lang siya sa isa ko pang vlog. Kasi parang masyadong mahaba kung ito yung idudugtong ko. So I'm so sorry na. Separate vlog na lang pala to. Ang dami ko kasing chika. Tsaka ayoko kasi na i-cut yung mga ibang... Kasi nagagandahan ako sa paligid sa video ko siya lagi. Ayun, ang haba na tuloy. I'm so sorry na. Hindi rin pala kayong bumaba dyan. Ano ba yun? Ah? Yan ba yung entrance ng ano? So, pwede kayo tumambay-tambay dyan. Hayahay lang, no? Ang China, maganda ang China ha. Like, nakita nyo naman yung vlog ko kung gaano ako nagandahan sa China. Pero nahihirapan ako mag-picture sa mga tourist spots kasi ang daming tao. Yun naman yung kinaibahan ng Australia. Ang dali mag-picture dito as a solo traveler kasi hindi siya crowded. So, ang dami ko mga nakuhang shots na may mga dumadaan-daan pa rin kahit papaano. Pero hindi siya kagaya nung sa China na as in wala kang space, no? Pero don't get me wrong, I love China din na. Nagandahan din ako. Ito lang, feeling ko lang kung solo traveler kahit gusto mo ng picture. Marami kang space dito sa Sydney. Parang pwede ka rin mag-ano dito, oh, emote-emote. Upo-upo ka dito, tapos ito yung background mo. The Haba Bridge. Doon kasi, doon yung
parang entrance. Andun concentrated yung mga tao. Pero if lakarin nyo pa yung Opera House at pumunta kayo sa may dulo dito, ang ganda pala ng spot na to, no? Yung sa Harbor Bridge. Nagpapakahirap ako doon kanina maraming dumadaan. Dito pala, oh, mas konti yung tao. So, mas malapit pa kayo sa bridge. Ito na yung bridge, oh. The Harbor Bridge. Tapos dito lang kayo. Ayan, may mga nagja-jogging din dito. Ito yung kanyang parang likod ba to? Or, ay, hindi. Basta sa may seaside view. Ayan, pakita ko sa inyo kung kakayanin ng camera. Seaside view. Ala, gaganda rin ng mga buildings, oh. Sa gilid lang ng Opera House, yung hagdan, may hagdan dito na parang pa-basement. Tapos, parang kainan pala to. So, by the hub. So, meron ditong QR code every table. So, in-scan ko lang yung QR code, tapos pwede ka na mag-order dito. Kain kaya tayo. Food menu, drinks, tea. Sige, sa food muna tayo. Sana hindi tayo ma-shock sa presyo. A message, welcome to House Canteen. Okay. Ay, taray. 23 yung soup. 23 Australian dollar. Spicy cucumber. Ayun, may mga $9 mga cropek. Magkano yun? $9. 9 times 4. Wait lang, huwag nyo nakapag-isipin. Gutom na ako. 9. Ah, 300? Sige, 300 yung cropek. Tapos yung fries, 13. Scolor. Magkano yung 13? 480. Grabe. So yun guys, itong french fries, 480 pesos. Vegetable. Parang gusto ko ng fish and chips. Fried calamari. Sticky beef, 22. Wala silang fish and chips. Yun kasing sikat sa Australia, di ba? Fish and chips. Ayan, may mga bento-bento sila. 32. Grabe yung 32. 1,000 na ba yun? 32. 1,1. Mga 1,2 pesos. Kung gusto niyo ng bento yan, mga 1,2. Burgers, mga 1,000 pesos. Cabbage salad, may rice, mochi. Marami naman silang options. Mahal lang. Wala silang fish and chips. Gusto ko matry yung fish and chips kasi sikat sa Australia, no? Meron naman silang fries. Pero magkano yun? Mga 400. Parang almost 500 pesos yung french fries. Wait lang, nahilo ako sa presyo. Nahilo ako sa presyo, te. French fries, 500, 400. Scolor. So, ang may papayo ko sa inyo, mag-grocery na lang kayo. May french fries din naman sa grocery ng mga chips. Nilagay nyo sa bag nyo. Tapos, umupo kayo sa gilid, kainin nyo. Para hindi kayo masyadong mahilo sa presyo. So, sabi ko, french fries lang, 500 na. Maglakad na lang tayo sa iba pa, maghanap tayo ng totoong pagkain. Pwede bang may kanin na? Kung may kanin at saka 500, pwede na yun. Pero french fries pa lang. Sorry, I cannot be. My Australian dream is ipapag-ano muna natin. Kasi sabi ko, pangarap ko kumain ng fish and chips dito sa may harbor. Kasi wala rin naman silang fish and chips. So, my Australian dream will be delayed. Will be delayed. Ipagpalipas muna natin ang mahal ng french fries. Okay, guys, mag-check muna sana ako papunta ng hostel kasi may meeting din kasi ako with a brand. Kasong layo pala, 43 minutes. Mag-train na lang tayo, 25 minutes. Yan, train tayo. Ito ba? Kasong layo din ng lakad, 10 minutes walk. Tapos Central Station, 8 minutes. So 18 minutes din yung total walk. Lakarin ko ba to? Ay, alam ko na. Lalakarin ko tas sa kalagitnaan kakain ako para may energy ulit ako. Abot ba ako sa meeting? May meeting kasi ako ng alas 7 ng gabi sa Australia, alas 5 sa Pilipinas with a brand. I'm excited. Ayoko mo nang kung anong gagawin sa brand. Hello. Hi, I'm from Nepal. Sunny Jaswal. Hello, nice to meet you. So, ayoko mo nang kung anong brand kasi baka hindi naman matuloy. Ano pa lang naman, preliminary stage of the meeting. So, tara, punta muna tayo. Kakain ako in the middle. Naghilo ako kay kuya kasi kanina pa siya tingin ng tingin. Parang gusto niyang mag-hi sa video. Hello kay kuya, taga Nepal. Alam niyo guys, chinek ko si City Mapper. Parang mas magandang suggestion yung City Mapper. Meron siyang suggestion na 22 minutes lang ngayon, T8. Tsaka 29. Ito na nga lang, 22 minutes, go.
Ayan, merong station doon malapit. Mag city mapper na lang kayo guys. Kasi yung kay Google kanina, may sinasuggest siya na ibang train line, no? Feeling ko mas maganda si city mapper gamitin dito. Mas marami siyang binibigay na suggestion. So mag-train na lang tayo. 22 minutes. Let's go! So guys, nagtitingin ako. Circular Quay Station na pala yung pupuntahan natin. So itong nilalakaran ko pala, Circular Quay na pala to. Ayan guys, nasa itinerary din natin to today. Circular Quay. To sa harbor na to. Nilakad na pala natin yan. Okay, napuntahan pala natin talaga yung lahat ng nasa itinerary natin. Palakad-lakad lang kasi ako, hindi ko na alam. Circular Quay Station tayo. Kaya natin to. Parang sikat siya, parang feeling ko siya yung Jollibee ng Australia. Hungry Jacks, no? Tingnan nyo, parang masarap yung mga tinitinda nila. Sana hindi ganun kamahalan. Dine, ay hindi. Mag-dine in ba tayo? Sige, dine in. Ah, sige, dine in ba ako? Naguguluhan ako, dine in, sige. Take out na lang, sorry. Take out tayo kasi parang walang upuan. Take out. Ito meron sila mga ganito. Fries. Ay, grabe yung calorie, Ate B. 2,000 calorie. Parang kukonsensyahin kanyang bumili, no? Pag tinignan mo yung ang taas ng calories. Lord. Ito na lang chicken. 3,000 calories? Ba't ang laki ng calories? Wait lang. Bakit may calories? Nakonsensya tuloy ako umorder. Tama ba yung calorie count nila? Parang sobrang laki naman nun. No? Parang sabi nila, French fries, 1,000 calories. Ano kaya yun, no? Yung parang gusto mo sanang bumili, tapos masasabi, 1,000 calories? Sayang naman yung nilakad ko buong araw, no? Nakonsensya ako to sa si Hungry Jacks, ano din to eh. Pakonsensya. Makikita mo kasi doon kung ano yung calories. Tsaka yung chicken, tama ba yun? 3,000. Parang mali. Grabe naman yung chicken na 3,000 calories, di ba? Or, ulitin ko nga. So yun guys, ni-research ko. Yung kg pala, hindi siya calories na 1 calorie. Ang 1, ganito. So parang, ang kg nila, 1 kilocalorie equals 4.18 kilojoule. Kaya parang ang laki nung count, yung parang calorie count kasi naka-kilojoule sila dito. So parang ini-divide mo pa pala siya ng 4.1. So yan, kumain na ako dito sa Hungry Jacks. And bumili lang ako ng 6 pieces chicken nuggets, Coke Zero, tsaka small na fries. Ang nabayaran ko is 14. Yan. So mga 520 pesos. So, kahit fast food na medyo on the pricier side pa rin talaga siya. Pero compared naman dun sa kanina na french fries lang, tapos 500 na. At least dito meron ka ng chicken nuggets and drinks. May kalapati. Let's go. Sarap. Maalat. May ligos maalat. Yun guys, sasakay tayo dito. Sabi niya naman na nasa Circular Quay ako ngayon, T8, St. James Museum. 3 stops lang naman. Sa Central tayo bababa kasi yun yung pinakamalapit na station sa hostel ko. Tapos dito na pala yung airport to. Dito ko nang galing last time, airport. Domestic, Mascot, Green Square, the Central, no? Ayan. Malapit lang. Actually, magkakalapit lang to. Try ko ulit mag-Gcash. Yung Gcash ko, gumana siya dun sa airport, di ba? Pero hindi siya gumana sa grocery kahapon sa Coles, tsaka dito sa Hungry Jacks. Nadi-decline siya for some reason. Nag-credit card ako dito. Pero try ko ulit ng Gcash dito sa train. May mga lang yata siya spots na pwede. Bakit not valid? Wala, not valid. Try ko ng ibang bangko, guys. Ayun. So, ang ginamit ko naman ngayon, guys, is BDO debit card. Yung savings account ko sa BDO. Yung Gcash ko, for some reason, gumana siya nung day 1. Ngayon, ayaw niya na gumana. Guys, madali lang naman mag-train dito sa Sydney. Tignan niyo lang yung mga sulat. May nakasulat doon to Central, no? Sa 2. So, doon ako sa taas. Sabi ko nga baka wala ng laman yung Gcash ko, kaya chinek ko yung balance. May laman pa naman.
Hindi ko alam anong nangyari, ba't ayaw nyo gumana today. Pero anyway, meron pa namang ibang cards. Basta dala lang kayo ng extra cards. Baka magloko yung isa nyong card, at least meron kayong backup. Basahin nyo na lang yung mga nakasulat doon. May nakasulat naman dito, oh. Departs in 2 minutes daw, yung pa-central. Platform 2, ayan. Ito ang kanilang train station, guys. Dito sa may Circular Quay. Guys, yung same na train nga siya, yung double decker. Ayun, oh, merong pa second floor. Ito rin yung sinakyan natin sa airport eh. Yun din pala yun. Tara, sakay ulit tayo. Let's go. Feeling ko wala nang space sa taas. Gusto ko sa taas. So, ano na natin? Day 2 in Australia. Cashless, no? Nag-cash na ba ako dito? Cashless, guys. Yung train nila, credit card lang ginagamit ko or debit card. Basta Visa, Mastercard. Sa grocery, mga kainan, cards lang din ako. Hindi pa ako nagka-cash, no? Laki ng central station, no? Ayan, dun sa loob yung mga trains nila. Basta same card yung gamitin nyo pang exit, ha, guys. Kung anong card yung ginamit nyo pang enter, dapat same card yung pang exit. Kasi kung hindi, ma-charge kayo ng maximum fare. So, dun, same card lang dapat na gagamitin nyo. Hey, this is mango durian. Just durian, right? Durian bingsu. Let's go. Yun guys, kakaiba kasi ito yung bingsu nila. Pero may sticky rice, may parang cream. Ito parang coconut yata. Tapos depende sa trip mo, pwedeng i-ganon mo yung cream. Plus dito. Hindi ako mahilig sa durian, pero ang sarap ng durian bingsu nila. So yun lang guys, kakatapos lang namin. May nakilala pala akong friend sa hostel, tapos naglakad-lakad lang kami ng konti. Tapos kumain kami ng bingsu. Ang sarap ng durian bingsu. First time ko nakatry ng durian bingsu. Kasi yun yung gusto niya. Sabi ko, sige, ikaw na mag-decide. Ang pinili niya durian. Kinakabahan pa ako kasi medyo hindi ko gusto ang durian. Pero ang sarap pala. Ang sarap ng durian bingsu. I swear. Tapos, kaso sobrang shy siya. Ayaw niya magpakita sa vlog. Nahiya daw siya. So sabi ko, okay, I respect it naman kasi shy na shy talaga siya. So hindi ko na lang siya sinama sa vlog. Tapos, ayun, sabi ko maglalakad pa ako. Kasi parang hindi pa ako nakaka 20k. 20k na ba ako? Basta hindi pa ako nakaka 20k steps. So sabi ko, tatapusin ko lang. Feeling ko naman konti na lang. Tambay muna ako dito. Tapos, ayan, medyo gabi na dito. Ganito na yung tsura ng Sydney CBD kapag mga alas 11 na yata. Kasi magko-close na rin yung bingsu eh. Yung mga shops dito usually nagko-close sila ng 9:30 to 10 PM. Yung bingsu shop parang umabot siya ng 11 PM. So nakakain pa kami doon. But ayun, medyo maaga rin nagko-close dito yung mga tao. May work-life balance sila dito sa Australia, no. Pero yun, na-appreciate ko yung Australia na slow living lang, no. Yun yung vibe na binibigay niya. Parang matuto ka lang mag-appreciate ng ng time in the present, like enjoy the present. Yung mga tao parang chill lang sila. Hindi sila masyadong nagmamadali magtrabaho. Parang ganun. Hindi sila masyadong magmamadali sa daan. Parang chill ka lang. And yun lang ginagawa ko din talaga. Nag-chill lang ako dito. So ayun lang naman guys. Tomorrow kasi is meron tayong tour. So kailangan kong gumising maaga. Kasi 7:30 AM yung call time ng tour. So kailangan ko rin matulog ng maaga. Oh my gosh. Kailangan ko na matulog ng 12. Tatapusin ko ng 20k steps para makauwi na agad ako. And then makatulog na rin ako agad ng maaga. So maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Sydney. Nai-enjoy ko yung vibe ng Sydney. Parang bagay yung pagka-tito ko dito. Kung nasa tito mode ka na yung parang slow living lang. May enjoy mo yung Sydney, ganun. Ayun lang guys, maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye!